Sa banal, sakdal at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 151 sa atin pong mga iminaryo. O taong natutulog ay gumising, ang puso mong ayo'y pukawin, ang katwiran ni Jesus ay hanapin, nang wag kang malugmok sa dilim. Halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang matubos ang salang na kami pigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Kay Kristo Jesus tayo'y magkaisa, sumunod sa kanyang anyaya. Ang lahat ng ating mga balisa aalin, winiyaduin na halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod. Huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos ang salang nakapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Tawag niya'y huwag mag-alala, pagkat siya'y mahabaging tunay. Sa tapat mong daing ay pakikinggan, utos niya'y tuparin mo lamang. Halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos salang nakapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng
patuloy na purihin, sambahin ang marangal at banal na pangalan ng ating Panginoon Diyos, na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Numero 51 ang atin pong aawitin. Kung sa kabuhay ay nagigiyagis sa lahat ng araw lumiligalig, papagtaguin puso mo at isip, alalahanin kaloob ng langit. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala at biyaya'y alalahanin. Kung di mo makaya't nabibigatan sa hindi ng hirap at kalumbayan, alalahanin dakilang may lalang. Kalungkutan mo'y naging mapaparam. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala at biyaya'y alalahanin. Kung kaibigan mo'y nangasusuklam, itinakwil ka kinapopotan. Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala at biyaya'y alalahanin. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin
ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 108 sa ating mga himnaryo. O Jesus, kaibigan kapadaliw sa dusa ko't bagabag, ang buhay kong nawakawa, nabalik na kagyat. Jesus, kaibigan kong tapat. Jesus, tapat kong kaibanan na bayan. Lunas ng aming kasalanan. Aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Ano ang kakailanganin sa Diyos tamang maawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus, kaibigang magaling. Jesus, tapat kong kaibigan. Lunas ng aming kasalanan. Aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Sa salungahing sanlibutan, bundok ng mga kasalanan. Hindi ko katakutan na walang alinlangan. Jesus ang aking alalay. Jesus, tapat kong kaibigan. Lunas ng aming kasalanan. Aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Kung ito'y ating iingatan, matatag na pakikipaglaban. Umasa na ang tagumpay, ibibigay na
kagalingan. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, patiin, biyaya, at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan, sa kapisanan ng mga banal,
sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, pinagpipitaganan po namin na mga tagapakinig. Pangunahin na nga po sa loob ng ating mga sariling tahanan, sa ating sariling mga kaluluwa, sa ating mga kabiyak, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas po ng Panginoon ay kinakailangang magpasimula muna sa ating mga sariling kaluluwa at sa lahat po ng ating mga kasangbahay. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa ganitong mga pakikipagkaisa sa atin, sa ganitong banal na gawain, na ito po ang tunay na dahilan kung bakit tayong mga tao ay nilalang ng Diyos. Sa Efeso 2:10, tayo ay kanyang gawa, nilalang sa Panginoong Jesucristo, para po sundin natin, lakaran ang mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa bago nilalang ang sanglibutan. Kaya nga po tayo nilalang sa kanyang sariling larawan. Hindi tayo binigyan ng larawan ng hayop o anumang bagay, kung hindi sa lahat ng nilalang ng Panginoon tayong mga tao ang kamukha niya. Sa Huwebes po ng gabing ito, mga magulang, mga kaibigan, at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nagsisipangalat po una sa Pilipinas at ang iba po na ngingibang bansa at mga bayan. Ngayon po ay isang banal na Huwebes po ng gabi, 21 na po ng Agosto 2014. Salamat po at nawa ay magunita natin na tayo ay mayroong kautangan sa Kanya, na suklian natin siya ng pag-ibig, sa pag-ibig na Kanyang patuloy at walang sawa idinaragdag sa atin, ang pagbibigay sa atin ng buhay hanggang ngayon, kagalingan, kalakasan, ang pagpapanatili pa ng ating mga mahal sa buhay. Ito po ay pag-ibig ng Panginoong Diyos, na dahil nga po sa pag-ibig na ito, tayo po ay muling magkakatipon sa Espiritu. Kahit na po malalayo tayo sa pangangatawan, hindi po natin gagawing dahilan para kalimutan natin na tayo po may mga banal na katungkulan. At kahit na nag-iisa tayo, dadalawa o tatatlo, alalahanin natin ang sangbahayan ni Nunong Noah, kung paanong wawalo ang kaluluwa na kanyang iniligtas. Sila lamang na sumakay sa daong ni Nunong Noah. Si Noah, ang kanyang kabiyak, ang kanyang 3 anak, si Sem, si Ham at si Hapet, ang 3 manugang, at ang mapapalad na pares-pares na mga hayop na ipinag-utos ng Diyos na kanilang isakay sa daong. Sa Huwebes po ng gabing ito, ay dapat nating unawain at pakatalastasin na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi po paramihan. Ang Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus
na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, ito po ay hindi organisasyon na pangtao. Hindi ito katulad ng napakaraming relihiyon, paramihan ng membro, pagandahan ng tinatawag na katedral, payamanan, paramihan ng mga mararangal na mga membro, matatalino, mga artista, mga senador, kongresista. Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, wala po itong kapaimbabawan. Ang tangi po na ililigtas ng Panginoong Jesus sa kanyang ikalawang pagparito, yung kanyang katawan. Basahin ninyo ang Efeso 5:23 at 25, at basahin ninyo ang Koloso, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ito rin ang kanyang ililigtas sa kanyang ikalawang pagparito, hindi po ang ibang iglesia. At kung ano nga ang banal na pangalan ng iglesia na kanyang itinayo, unang Tesalonica 2:14, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa huling araw na ito, ang lahat po inaanyayahan. Tayo ay malaya, libre. Makakapasok tayo dito ng walang Google, walang iintindihing ano paman, libre. At tayo rin ang magpapasya sa ating sarili. Kung gusto nating pumasok sa langit, tayo ay magkusang loob, magpakumbaba, at yakapin at tanggapin ang Panginoon at sundin ang kanyang mga palatuntunan. Wala po ritong palakasan, wala po ritong impluensya ang sinuman, at tayo ang magpapasya. Kaya naman kung ating maipagpasya na tayo ay makapasok doon sa buhay na walang hanggan, wag po nating lilimutin ang ipinapayo ng mga apostol sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20, na tayo po ay may kalayaan na makapasok dito sa bago at buhay na daan sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Makakapasok tayo dito sa kanyang katawan, ang bago at buhay na daan. Sa Huwebes po ng gabing ito ay atin ang italaga ang ating puso, mga pag-iisip, kaluluwa, higit na nga ang ating mga banal na kasulatan. Ipakita natin sa Diyos na tayo po ay laging nakahanda. At sa Huwebes ng gabing ito, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, sa Filipos 2:10, ititiklop natin ang ating mga tuhod at tayo po uusal muna ng mga pagpupuri, pagluwalhati, pagpapasalamat natin sa kanyang banal at malinis na pangalang Kristo Jesus, at hihingi tayo ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagawang mga kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na ikaw po ang Diyos na buhay, na pinaglingkuran at pinagtapatan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga propeta sa iyong bansang Israel. Ikaw rin po at naawa, ang nahabag sa aming mga magulang, at maging sa amin na kanilang mga anak na inabutan kami ng mga huling kapanahunan, pinagtapatan ka po hanggang kanilang kamatayan ng aming mga magulang. Ama, salamat po sa iyo. Ipinaaabot namin sa iyo ang aming tao sa puso. Walang katapusan po naming pagpapasalamat. Naninikluhod kami sa iyong kabanal-banalang pangalang Kristo Jesus. Salamat po, Ama. Wala kang binabawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinakakain mo po kami araw-araw, dinaramtan. Pinalalakas mo po't pinagagaling ang aming pangangatawan.
At higit po sa lahat, maraming salamat. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at dinaragdagan sa amin ang amin pong mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon po naming Diyos, nalalaman mo po kung papaano namin ginamit, ginugol ang ipinautang mo sa amin na buhay, kagalingan at kalakasan sa mga araw na nagdaan. Aman Diyos, wala po kaming maitatago sa iyong makapangyarihang paningin. Hayag sa iyo ang lahat ng mga bagay. Gayon man, Ama, ipahintulot mong aming maipakiusap at kami po ay humingi ng kahabagan sa iyo. Nanawa po anuman ang aming mga kapintasan, kasalanan at sari-saring kalikuang nagawa sa iyong banal na paningin. Huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin, painumin at busugin ang iyong mga dalisay na aral. Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, lalo na nga po ng halos lahat ng aming mga mahal sa buhay, na nasa mga kabataan pa at kawalan pa ng muwang sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Nakikiusap po kami, Ama, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang kasalanan. Ama, maraming salamat din sa iyo. Binubuhay mo pa rin ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga asawa. Gayon din po ang aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Salamat sa iyo, Ama, hanggang ngayon, pinapatnubayan mo pa. Sina kapatid na Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel. Gayon din po si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Lahat po ng aming mga apo, hindi mo rin pinabayaan. Katulad po ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul, Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At maging sila na mga kamag-anakan namin na nalalayo sa amin sapagkat nangingibang bansa at nangingibang mga bayan para humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Salamat po't patuloy mong iniingatan at pinapatnubayan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shano, ni Analira, ni Veyan Guanson. Ama naming Diyos, gayon din po ni Lolita Bungay, ni Susan Samonte, ni Lenlen Buenape, ni Jinjing Ilagan, ni Fe at ni Ador Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes. Gayon din po si kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales at Flor Bautista Gonzales. Ama naming Diyos, maraming salamat po na sila'y hindi mo pinabayaan ni pinagkukulangan. Dalangin po namin, Panginoon, nawa pating mga kaibigang ibinigay mong nakikipag-aral ng iyong mga banal na salita, tulungan mo po sana sa huling araw na ito. Tipunin mo po kaming lahat sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po, Amang Banal, magkasama-sama po kaming makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ipinakikiusap din namin sa iyo, Amang Banal, na habang kami po ay iyong tinuturuan at inaaralan, sa pagkasangkapan mo po sa bibig at labi ng iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin, hipuin mo po sana kaming lahat. Tulungan mo po sana, Panginoon, dagdagan ang aming pananampalataya, at kung ang sino man sa amin pinasapitan mo po ng sari-saring mga karamdaman, kung ang aming mga pagkakamali ang naging kadahilanan, pagalingin mo po, Panginoon, nakikiusap po kami sa iyo, patawarin mo po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, at isinasamot ipinapakiusap namin, Ama, na naway ang marami nang sa amin
na patuloy na pong tumatanda, nanghihina at nalalaman naming malapit na rin ang araw ng aming mga pagtulog sa aming mga libingan, pangunahin ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion, si Floro, Robert at Mercedita, maging si kapatid na Olivia at si kapatid na Mirna, si Rogelio at si kapatid na Expectacion Valencia. Dumadalangin kami, Amang, naway dinggin mo po ang aming mga samot, ang aming mga panalangin. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw, ng maraming mga taon, nalipos ng kagaling at kalakasan, at gagabayan mo lamang kami araw-araw ng iyong diwang banal. Makasangkapan mo pa po kaming lahat sa pagpapahayag ng iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon po naming Jesus, idinadalangin din namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid sa laman. Sana po'y patuloy mo ring ingatan at dagdagan din ang kagaling at mga kalakasan, tulad nga po ni kapatid na Expectacion, gayon din po Amang Banal si Prospero, si Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, si Fe at si Lolita, ang kani-kanilang mga asawa at mga anak at mga mahal sa buhay, at sa gabing ito'y huwag mo rin sanang pabayaan ang bawat tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, maging mga halamanan at mga hayupan ng iyong mga lingkod. Sa gabi pong ito, Panginoon, mapawalay pong muli sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, kamay ng pamahalaan, mga digmaan, mga magnanakaw, at sa napakaraming mga taong naglipana na meron pong masasamang puso at mga kaisipan. Amang Banal, lubos ang aming pag-asa. Sa gabing ito, didiligin mo po muli kami ng iyong banal na aral at tutulungan mo lang ang iyong hamak na lingkod na magkaroon ng bisat kapangyarihan ng kanyang tinig. Langkapan mo po, Panginoon, ng sapat na mga kapangyarihang makatawag pa ng mas maraming mga taong naghihintay sa iyong ikalawang pagparito. Ang lahat po ng ito, Amang Banal, amin pong sinasampalatayanan na ipagkakaloob mo po, ibabasbas at ibebendisyon mo po sa aming lahat. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po namin ng mga tagapakinig, atin na pong ihanda ang ating mga pakikinig, ang ating puso at ating mga kaluluwa. Tawagin na rin natin ang ating mga mahal sa buhay at huwag po nating kalimutan ang banal na kasulatan. Atin pong buksan ang pinakapaksa natin sa Huwebes po ng gabing ito na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo para sa kapakanan natin dito sa lupa. Mula po sa aklat ng Mateo sa kanya pong kapitulo 4 at bersikulo 4, ganito po at aking babasahin. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam na po natin itong talatang ito po ang pagkakataon na ang ating Panginoong Hesukristo ay tinangay o dinala ng Diablo doon po sa mataas na dako, pagkatapos nga po ng ating Panginoon ay makapangilin ng 40 araw at 40 gabi. At dito ay tinukso ng Diablo ang ating Panginoong Hesukristo. At sa tagpungang ito ay sinabi sa kanya, mga kapatid ng matandang ahas nitong Diablo at Satanas, na dahil sa kagutuman ng Panginoon, siya'y tinukso at ang Diablo ay dumampot ng isang bato at sinabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos na buhay, ipag-utos mo ang batong ito ay maging mga tinapay. At dito nga po ibinangon ang ating paksa
Kapitulo 4, versikulo 4 ng San Mateo, sumagot ang Panginoong Hesus at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. At nang ito po ay ating basahin din naman sa English na King James Version, ang orihinal na pinanggalingan ng Tagalog. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Wala pong pagkakabago, parehong-pareho po. Ngunit ang pinakakukunin natin na siyang pinakabuod ng ating paksa, ang salitang nasusulat. Ang ibig ipakilala ng ating paksa, mga kapatid, merong mga nasusulat, at kapag ang mga bagay na iyon ay nasusulat, kailangang makilala natin ng mga tao na ito ay hindi magsisinungaling, ito po ay magkakaroon ng mga tinatawag na kaganapan. Sa makatwid ang ating pinakapaksa, ano po baga ang layunin ng Diyos at ipinauunawa sa atin sa mga huling araw na ito? Itong mga bagay na nasusulat. Nasusulat! Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun po ay totoo. Alam na po natin iyan. Ngunit, ang atin pong itatanong, bakit mahalaga na paniwalaan natin yung mga nasusulat at alin ba yung mga nasusulat na yon? Buksan po natin ang Romanos Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Ito po. Kaya nga ang paksa natin, ang mga bagay na nasusulat. Bakit po kailangan na ito ay ating liwanagin, pakinggan at pag-aralan? Ang layunin po ng Diyos. Kaya yung mga bagay na yon nangasulat noong araw pa, ito po ay para sa ikatututo natin. At ano ang nagagawa? Kung ito'y tanggapin ng tao at kilalanin na yung mga unang napasulat magbibigay sa atin ng katotohanan o ng kaalaman at karunungan. Kung itutuloy po natin ang Romanos Kapitulo 15, versikulo 4, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan. Ayan po. Sa makatwid, pag sinabing nasusulat, merong pinagsulatan at yun ay tinatawag na kasulatan, magkakaroon kayo ng pag-asa. Ang ibig ipakilala ng ating paksa sa Huwebes po ng gabing ito, tayong mga tao, lalo na nga sa huling araw na ito, napakahirap na ng kapanahunan. Nakita natin ang napakaraming suliranin araw-araw. Nakita natin ang patuloy na paghihirap. Nakita natin ang patuloy na pagsama ng mga tao. Ang mga inaasahan nating magbibigay sa atin ng hanap buhay. Ang mga inaasahan natin at inilagay natin sa matataas na katungkulan sa gobyerno na siyang magbibigay sa atin ng ikagiginhawa nating mga mga mamamayan. Sila pa nakikita natin na mga mandarambong, mga magnanakaw, mga manloloko. At napakinggan natin ang mga nakalipas na linggo, pati ang mga leader ng mga relihiyon na inaasahan natin na sila sana ang magtuturo sa atin ng daan na papunta sa langit. Sila pang nakikita natin sila ang nangbibiktima ng mga walang malay ng mga kaluluwa ng mga tao. At nakikiayon pa sa mga taong mga magnanakaw at mga mandarambong. Kaya naman, saan po baga natin masusumpungan ang mga kasulatan na ang wika ay sa ikatututo natin? Tandaan po ninyo yung paksa natin, Mateo 4:4. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Diablo, nasusulat. Ano yung nasusulat? Ang tao hindi lamang sa tinapay mabubuhay, kung hindi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit nga kailangang kilalanin natin yung mga bagay na nasusulat?
sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po ang maghahango sa atin sa mga kahirapang nadarama natin sa ating mga buhay. Bakit? Yung mga nasulat para matuto tayo sa atin mga pamamaraan ng pamumuhay sa lupang ito, para magkaroon tayo ng pag-asa, sa makatuwid para magkaroon ng kalutasan ang lahat ng ating mga suliranin. Saan po baga naman masusumpungan yung mga kasulatan ng salita ng Panginoong Hesus nangapasulat ang wika ng Biblia sa ikatututo natin sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang Kapitulo 15, versikulo 4. Saan ba natin masusumpungan yung mga nangapasulat na yon? Sa Isaiah 34:16, buksan natin ang Biblia. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig, pinagsama-sama sila ng kanyang espiritu. Ano po ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan? Yung mga nangapasulat sa ikatututo natin, alin po yung kasulatan na yan? Ang utos ng Panginoong Diyos. Isaiah 34:16. Tandaan po ninyo, ito'y utos ng Diyos. Ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay. Ang Diyos ang lumalang sa atin, tayo'y Kanya. Tayo'y pag-aari ng Diyos. At kung utusan man niya tayo, saliksikin daw natin, basahin daw natin, pag-aralan daw natin. Saan? Sa aklat ng Panginoon. Sa makatuwid, merong tinatawag na aklat ng Panginoon, aklat ng Diyos. Hindi magkukulang. Hindi na kailangan ang ibang aklat. Hindi na kailangan ang ibang kasama. Bakit po? Sapagkat iniutos ng aking bibig. Kung liliwanagin lamang itong mga aklat ng Panginoon, ang nakasulat dito, salita, utos ng bibig ng Diyos, at sila pinagsama-sama ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga kung inyong naatatandaan pa ang ating mga pag-aaral sa kasaysayan ng mga banal na kasulatan, kung bagaman ito po ay ipinasulat ng Diyos sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa mga propeta, sa pamamagitan po ng panaginip, sa pamamagitan po ng tinatawag na pagpaparanas, sa pamamagitan po ng personal na pakikipag-usap ng Diyos sa bawat propeta na kanyang wika nga inuudyukan ng kanyang espiritu na sumula ng kanyang mga salita. Magmula po doon sa matandang tipan, pasimula kay Moses na sumulat ng unang 5 aklat. Doon sa matandang tipan, magmula po Genesis, mga kapatid, hanggang Deuteronomio, at hanggang sa kay Joshua, sa iba't ibang maliliit na propeta na katulad po ni Malakias. Yan po ay 39 na mga aklat. At nang magkatawan tao ang Diyos, magmula po, mga kapatid, sa aklat ni Mateo, hanggang sa Apokalipsis 27 na ang mga nagsisulat na mga una-unay mga evangelista at mga apostol at mga unang mga banal tulad ng mga propeta. Ang karamihan dito'y malalayo ang agwat kung ilang daang taon. Hindi nagkita-kita, dadapwa. Tulad ng sinabi ng 34:16 ng Isayas, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu, 66 na aklat nagkasama-sama. Yan po ang tinatawag natin ngayon na mga banal na kasulatan. Ito po ngayon ang tinatawag natin na Biblia. At kung bakit Biblia, yung salitang Biblia, salitang Kastila, nanggaling po sa salitang Biblion. Biblio sa Grego, na ang ibig lamang ipakahulugan, ito po ay mga aklat na pinagsama-sama. 66 na aklat. 39 ang matandang tipan at 27 ang bagong tipan. Na ang bawat isa sa mga aklat na ito, tinitiyak sa atin, nababasa natin, napapakinggan natin, kumakatawan po sa isang bagay lamang, ang tinatawag na pagliligtas ng Panginoon Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung babasahin natin ang San Juan Kapitulo 5, versikulo 39,
Ang utos, tandaan ninyo, utos na naman, no? Sa 34:16 ng Isaias, utos ng Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Ang Panginoon Diyos. Nang magkatawan tao ang Panginoon Diyos, ano ang utos ng Panginoong Jesucristo? 5:39 ng San Juan, basahin ninyo. Basahin ninyo sa mga banal na kasulatan. Sapagkat dito'y inaakala ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ito, ang mga banal na kasulatan, ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya nga mga kapatid, kailangang basahin natin. Kailangang saliksikin natin. Kailangang pakikinggan natin. Kamukha ng ginagawa natin ngayon na tuwing araw ng linggo. Tayo po'y nakikinig ng mga aral na itinuturo sa atin ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at dito nakakarating sa ating mga puso, kaluluwa, maging sa ating mga kasangbahay, alin ang kagilagilalas na kaliwanagan ng Diyos. Kaya nga ano po baga, ayon sa mga banal na kasulatan, ang pagpapaliwanag ng mga apostol tungkol nga dito, talaga bang ito'y nagbibigay sa tao ng ating ikatututo? Sa 2 Timoteo 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Tinatawag po nating Holy Bible, banal na kasulatan, sapagkat ang nakasulat po rito ay mga salita ng Diyos. Ang wika sa Romanos 15:4 na nga pasulat para sa ikatututo natin. Mga banal na kasulatan para tayo magkaroon ng tinatawag na pag-asa, para tayo makatiyak na makakapasok tayo doon sa tunay na buhay, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, ano-anong magagawa ng mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan? Balikan natin ang 2 Timoteo 3:15. Mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, makapagpapadunong sa iyo. Dito may ipinakikilala si Apostol Pablo kay Timoteo. Maliban sa Biblia, walang aklat na magbibigay sa iyo ng karunungan, yung tunay na karunungan. Makapagpapadunong sa iyo. Anong klaseng karunungan? Sa ikaliligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga tinatawag na Holy Bible Sa English, Holy Bible. Bakit? Ang nakasulat dito, salita ng tinatawag na Diyos, kaya banal. At sa 3:16 hanggang 17 ng 2 Timoteo rin, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, tandaan ninyo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, hindi po lahat ng libro, hindi po lahat ng nababasa nating mga tao, merong espiritu ng Panginoon. Ang mga banal na kasulatan lamang, yung mga pinagsama-samang aklat lamang, yung 66 na aklat na pinagsama-sama po lamang, na ito ang tinitiyak ng Diyos, ng Panginoon, na siyang magbibigay sa atin ng lubos na katalinuhan, karunungan, at makakapagpaunawa sa atin kung paano ang matuwid na paraan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang 3:17, ang tao ng Diyos maging sakdal, holy, banal, maging sakdal, tinuruang lubos, walang kulang, sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang Biblia po lamang ang dapat nating panaligan. Mga kapatid, katulad ng ating paksa 4:4 ng San Mateo, nasusulat, hindi lamang sa materyang tinapay, pagkain ng tiyan, mabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita, sa Espiritu. Sa mga salita ng Diyos na pawang Espiritu at pawang buhay, sa 63 ng San Juan. Sa laman, wala tayong pakikinabangan, mga kapatid. Yung pagkain na yan kakainin mo ngayon, busog ka, maligaya ka, punuan tiyan mo. Pero pagkatapos ng 24 oras, yan lalabas sa ating labasan sa likuran, palikuran.
tatapon yan. Pero, yung mga salita ng Diyos, kapag ito'y ating pinakinggan, kapag ito'y ating sinunod, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon ng kalutasan ng ating mga suliranin, nagiging matatalino tayo, nagiging mga pantas tayo, nagiging mga sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya nga, ano po baga naman, ang pagkakaiba ng mga banal na kasulatan na isinulat ng Diyos sa mga aklat na isinulat ng mga tao. Anong pagkakaiba ng Biblia sa mga tawagin na nating Biblia ng mga tao o aklat ng mga tao? Sapagkat huwag kayong magagalit sa akin, talaga namang marami tayong nakikitang mga relihiyon dyan May sarili silang mga aklat, mga kapatid at mga magulang. Ito na lamang mga Latter-day Saint, ang mga Mormon walang tigil ng kasusulat sa akin. At ako'y inaanyayahan na makipagkaisa sa kanila. Pinadadalan ako ng sarili nilang aklat. Meron silang aklat ni Moroni at meron pa silang aklat nitong ipinakikilala nila na ewan ko, parang pangalang Muslim itong author nitong aklat na ito. Itinatapon ko lamang po, mga kapatid. Bakit po? Ano baga ang pagkakaiba ng aklat ng Panginoon sa aklat na ginawa ng mga tao? Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ito po ang pagkakaiba. Ang aklat ng Panginoon na kinasusulatan ng kanyang mga salita, mananatili. Masisira ang langit, magugunaw ang langit, magugunaw ang lupa. Ang salita ng Diyos hindi masisira. At ang salita ng Diyos, itong banal na kasulatan, may pirma ang Diyos dito. At ang ipinirma ng Diyos dito, hindi pirma na kamukha ng pirma ng mga tao, na kayang wika nga duplikahin, na kayang gayahin. O katulad ni Dr. Jose Rizal. Hindi ba ipinangangalanda ka ng simbahang kinagisnan? Ang lalaking si Dr. Jose Rizal daw nag-retract. Binawi daw niya at pinagsisihan ang kanyang mga sinabi laban sa simbahang Katoliko. Nakapirma Jose Rizal. Mga kapatid, sa katotohanan yan po ay fake. Tatanungin ko kayo, kung si Jose Rizal ay nag-retract, nakita ko yan, nandun sa Intramuros may pirma Jose Rizal. Mga kapatid, pero ayon sa katotohanan, sa ating mga pagsasaliksik, yan fineke ng simbahang Katoliko. Bakit po? Kung nag-retract, binawi na ang kanyang paninira. Sabi nila, paninira daw, pero katotohanan, sa pamamagitan ng kanyang dalawang nobela, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, at sa pamamagitan ng kanyang mga sulat sa mga dalagang taga-Malolos, at gayon din sa mga pahayagan, na isa siya sa mga wika nga nagtatag na tulad ng La Liga Pilipina at ng tinatawag na itong iba pang La Solidaridad na siya'y sumusulat din kasama na nila Apolinario Mabini ng ating mga dakilang mga lalaki na nakipag laban sa mga Kastila. Mga kapatid, nag-retract daw si Rizal. Hindi po. Kaya nga, iba po ang tinatawag na libro ng tao sa libro ng Diyos. Ang pirma sa libro ng tao, pirma, sulat kamay ng tao. Kaya, ginagaya ng mga tao, katulad nga po ng paggaya ng simbahang Katoliko sa kanilang ipinangangalandakan Retraction of Dr. Jose P. Rizal, signed by Jose P. Rizal. It is a big fraud. Yan po ay wala pong katotohanan yan. Dahil nga po, kung nag-retract si Rizal, bakit pinatay pa nila? Kung nag-retract si Rizal at nagsisi, di sana sinabi nila habang buhay na lang. Ang pagkabilanggo ni Rizal, maaari sigurong inabutan pa natin si Dr. Jose Rizal, na noong 1896 ay 35 taon pa lamang ang kanyang gulang, bata pa. Baka inabutan ko pa noong mga 1960, buhay pa si Dr. Rizal. Hindi! Pinatay nila. Binaril sa luneta.
mga kapatid at mga magulang, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang pirma ng Diyos, ang ipinakikilala ng Diyos na kanyang pirma, ang kanyang salita. Tulad po ng kanyang mga salita na ngayon ay nagaganap. Kung babasahin ninyo ang aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 12, versikulo 4, Daniel, isara mo ang aklat. Tatakan mo, sa huling panahon, ang karunungan ay lalago. Yan ang pirma ng Diyos. Kaya ngayon sobra-sobra ng karunungan. Kaya nga salamat sa salitang ito na pirma ng Diyos. Ngayon meron tayong internet, meron tayong Facebook, meron tayong YouTube. Nakakarating na sa lahat ng dako ng sanglibutan. Alin? Ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Na ang wika sa San Mateo, sa kanyang 24:14, ang huling-huling palatandaan, ipangangaral ang Ebanghelyong ito sa buong sangtinakpan, at kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Kaya tayo na lang ang iniintay, mga kapatid. Ito'y sampalatayanan natin sa pamamagitan nga nitong mga nasusulat na ito. Darating na ang ikalawang pagparito, sapagkat sa pamamagitan nga ng Facebook, ng YouTube, na ito'y libre, nakakarating sa inyong mga computer, mapapakilala natin ang kagilagilalas na kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya nga, ano ang sinasabi ng mga apostol tungkol sa mga aklat ng tao? At ano ang kanilang ipinapayo tungkol dito? Buksan ninyo ang aklat na isinulat ni Pablo kay Tito 1:14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo, mga gawa ng mga Hudyo ho, at sa mga aral, utos ng mga tao. Bakit? Na nagsisisinsay sa katotohanan. Ayan pa ang isa. Ang salita ng Diyos, katotohanan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Alin ang katotohanan? Banalin mo sila. San Juan 17:17, banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pero ang salita ng tao, sinsay sa katotohanan. Ano po ba naman? Ang babala ng Diyos sa lahat ng mga taong wika nga, mga iglesia at mga relihiyon na itinayo ng tao na naglilimbag ng kani-kanilang sariling Biblia. Mga po ng mga Mormons o yung mga Jehova. May sariling Biblia ang mga Jehova. Lahat ng salita na kumakatawan sa salitang Dios, pinalitan nila ng Jehova. Puro Jehova. Aba winalang halaga na nila yung mga nagbabasa ng mga English, mga Pilipino, iba't ibang wika. Ang ibig talaga sabihin ng salitang Jehova, yun po ay salitang Ebreo. Yahweh. Ang ibig sabihin sa Aleman, Got, G-O-T-T, Got. Sa English, God. Sa Tagalog, Bathala. Sa Kastila, Diyos. Pero hindi makatarungan ang ginawa ng mga Jehova. Lahat na lang ng salitang Diyos pinalitan nila ng Jehova. Hindi nga masama, walang pagkakaiba. Pero, mga kapatid at mga magulang, technically speaking, kailangan wag mo nang baguhin yung mga nakasulat pa ron na original. Sa makatuwid, maraming mga tao, may kani-kanyang mga Biblia na mga sinsaika sa katotohanan, ayon sa kani-kanilang sariling kapakinabangan. Totoo po yan. Meron silang kani-kanilang sariling version. O kamukha ng mga iglesia ng tao, meron silang sariling Biblia. Ang lahat halos ng mga pagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, ginagawa nilang tao. Sa Apokalipsis, tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus tungkol po sa maraming mga iglesia, mga relihiyon, mga tao. Ito nga ang sinasabi sa San Mateo 24:5. Unang palatandaan, bago dumating ang ikalawang pagparito, mag-ingat tayo. Marami ang sa ating paririto, magsasabing ako ang Kristo, kami ang Kristo, nasa amin ang Kristo, naroon ang Kristo, huwag kayong magsipaniwala. Sapagkat ililigaw nila ang marami, kumbaga maaari pati kayo ng mga hinirang. Ngayon, itong mga
gumagawa ng kanilang sariling bersyon na Holy Bible banal na kasulatan, pero iba na ang espiritu. Ito ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? 22:18 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat tao na nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man magdagdag sa mga ito, ayan, kung ang sino man magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na kasulat sa aklat na ito. Hindi po pwedeng baguhin ito eh. Hindi po pwedeng bawasan. Pag binawas mo ang letra dito, mga kapatid, babawasin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At kung magdagdag ka naman, dinagdagan mo ang katotohanan, daragdagan ka ng salot, ng sumpa na nakasulat sa mga banal na kasulatan. Mayroon nga po baga naman ng mga tao at mga relihiyon na binabago ang tunay na espiritu ng banal na kasulatan. At bakit? Anong motibo nitong mga leader ng mga relihiyon na ito? Mga sugong anghel daw, mga vicarious filidae daw, kahalili daw ng Diyos, mga arsobispo, mga kardinal. Alam po ba ninyo, ang lahat ng mga yan na nabanggit ko, papuputol ko po ang daliri ko kung hindi yung mga yan ay gumawa ng kanilang sariling Biblia. Mga kapatid, meron silang kanilang sariling mga interpretasyon. Ngayon, buksan natin ang Galatias 1:6. Ako'y namamangha. Ang tanong po natin, talaga bang may mga tao, may mga relihiyon, may mga mangangaral na binabago ang katotohanan ng banal na kasulatan? 1:6 ng Galatias, ako'y namamangha kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. 6:7 o 1:7 na ito, yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung Biblia, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroon. Ayan. Anong tanong natin? Talaga ba, tunay ba, merong gumagawa ng sariling interpretasyon nila ng kanilang mga sinasabing mga banal na kasulatan? Pinatunayan ni Pablo. Marami na nga lumipat doon eh. Ako kay namamangha, nagugulat ako sa inyo. Kay dali ninyong lumipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Talaga bang ibang ebanghelyo yun? 1:7, Galatias din, na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Kung di merong mga tao na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamahin ang ebanghelyo ni Kristo. Ayan. Nagugulat ako sa inyo. Kaya dali ninyong lumipat sa ibang ebanghelyo. Hindi ito ibang ebanghelyo. Pero meron sa inyo nagsisiligalig. Pinasasama ang ebanghelyo ni Kristo. Kunin mo ng halimbawa. Paano pinasasama? Hindi ba? Yung simbahang kinagisnan dinagdagan yung banal na kasulatan na 66 na meron yatang 13 mga apocryphal books. Apokripa. Pag sinasabing apokripa, walang pinagbabatayan yan. Yan yung mga sulat ng mga taong mga wika nga marahil inupahan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, para iliko, pasamain ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Gumawa ng maraming karagdagan. Gayon din po, tulad ng mga Katoliko na merong apokripa, gayon din ang mga Protestante. They also added so many interpretations of their own, which is beyond the true spirits of the words of God. Isang halimbawa po, yung idinagdag ng simbahang Katoliko sa kanilang apokripa, yung pagpanik daw po sa langit ni Virgin Mary, wala po yun. Sa katotohanan po, hindi totoo yun eh. At yung kanilang mga pagsamba sa mga larawan, bawal na bawal po ng Diyos yun eh. Malimit ninyong mapakinggan sa amin, Exodus Kapitulo 20, 1-5 eh. Unang-unang utos yan eh. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin.
Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang larawan, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig, huwag mo silang paglilingkuran. Anong ginawa ng simbahang Katoliko? Nako, katakot-takot na larawan. Yan, idolatry yan. O hindi ba idinagdag yan, mga kapatid at mga magulang? O yun namang ibang iglesia. Ano naman ang idinagdag? Si Kristo, tao, yung obispo, anghel. O mga kapatid at mga magulang. O yung mga protestante naman. Meron pa rin mga nagbibinyag ng bata. Pareho rin sa simbahang Katoliko, binyag daw sa bata. Meron namang reliyon, nagbibinyag ng mga patay. Yang tinatawag ng mga Mormons nga po. Yang nagmula dyan sa Utah. At yung mga protestante, karamihan dyan, yung tinatawag na Trinity. Tatlo ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, nawala na yung tunay na aral. Nawala na yung tunay na Espiritu na sinasabi sa banal na kasulatan na pinatunayan ng mga apostol. Kamukha ni Apostol Juan, sa kanyang unang aklat, Kapitulo 5, versikulo 7, in the first book of St. John, the chapter is 5, the verse is 7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Ang tatlong ito ay iisa. Ito namang mga Trinitarian, ang titigas ng ulo, tatlo daw ang Diyos. Ano ngayon ang paniniwalaan natin? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay iisa. Ang Diyos walang laman, walang buto. Pero ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Kung gusto niya magpakita bilang Ama, magagawa niya. Kung gusto niya magkatawan tao bilang anak, magagawa niya. Kung gusto niya, mga kapatid, magparana sa tao bilang Espiritu Santo, walang laman at walang buto, magagawa niya. 1 plus 1 plus 1 sa Diyos equals 1. Sa mga tao, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Kaya, kayong mga Trinitarian, tatlo ang Diyos ninyo. Materiales, puertes, mga kapatid at mga magulang. Paano mo ilalarawan yung Espiritu Santo, walang laman at walang buto? Sa mga tuwid, ito nga po, ang napakaraming idinagdag ng mga tao sa kanilang mga sariling mga Biblia. Yung bata lamang, hindi dapat binyagan Magmula simbahang Katoliko hanggang mga Protestante, nagbibinyag ng bata. O meron pang nagbibinyag ng mga aso, mga pusa, mga kapatid at mga magulang. Isipin ninyo yan? O pati yung krus. Yung krus silya elektrika yan Kung ang tatay mo pinatay sa silya elektrika, isasabit mo ba yung larawan ng krus sa iyong dibdib? Pangangalandakan mong ikaw ay Kristiyano. Hindi ba nyo nalalaman pag isinasabit ninyo ang sagisag ng krus sa inyong mga leeg, kayo mamamatay tao? Kayo yung mga berdugo, kayong pumatay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung krus anti-Christ yan, mga kapatid at mga magulang. Ano pa mga idinaragdag ng maraming mga relihiyon? Andiyan na nga po, tulad ng mga Sabadista. Hanggang ngayon pinagbabawal ang pagkain ng karne, ng baboy. O basahin ninyo unang Timoteo, Kapitulo 4, 1 hanggang 3. Ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate. Yan ay utos, aral ng mga demonyo. Ipagbabawal ang pag-aasawa. O kahit na hindi Kristiyanong relihiyon. Yung mga Buddhist, pinagbabawal ang pag-aasawa sa kanilang mga mangangaral. O yung iba namang may mga asawa na pagdating daw ng 60 anyos, iiwan na yung pamilya. Mga kapatid, papanik na sa bundok. Saan mo nakuha yung mga aral na yan? Yan po ay mga sinsay sa katotohanan. Yan po ay mga utos, aral ng mga demonyo. At itong Mormons, patay na ang tatay mo, babautismuhan pa nila. Isipin ninyo yan? Wala kang mababasa sa Biblia na patay na binautismuhan. Ano nga po baga? Ang dahilan, ang pinakamotibo at pinasasama, mga kapatid at mga magulang ng maraming relihiyon, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na nasusulat. 2 Korinto 2:17, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa Romanos, mga kapatid, ang nais ng aking puso, ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, sapagkat sila'y pinatutunayan ko may pagmamalasakit, ngunit hindi ayon sa pagkakilala, sa hindi nila pagkakilala ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na itayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa Diyos. Unang motibo, para yumaman. Kaya po makita ninyo yung mga obispo nila, ang gaganda ng damit,
Mga kapatid, yung mga anak nag-aaral sa mga mamahaling kolehiyo, may mga sariling jet plane, may sariling militar, mga kapatid, may mansion dito, may mansion doon. Hindi kami katulad ng iba. Ipinangangaral si Kristo, ipinagbibili ang mga salita ng Diyos. At ang iba naman, para itayo yung sariling kanila. Kaya makakarinig kayo ng mga iglesyang ganyan, yung bang obispo mo matapang, yung bang obispo mo mahusay sa debate, yung bang obispo mo diksyonaryo ng Biblia. Ayan, alam na ninyo kung sino tinutukoy ko. Itinatayo yung sariling kanila. Ngunit sa atin po, sa mga pag-aaral natin sa Huwebes po ng gabing ito, mga kapatid, pinatunayan sa atin na napakahalaga ng mga bagay na nasusulat. Ang mga bagay na nasusulat sa mga banal na kasulatan, ito ang mga salita ng Diyos. At ang mga bagay na ito, masisira ang langit, masisira ang lupa. Ang mga nakasulat na ito ay hindi masisira. At sa pinakahuling katanungan natin, bakit napakahalaga ng tinatawag na banal na kasulatan, na ito rin ang nakikilala nating mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, unang Korinto 15:1. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. 15:2. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyaga ninyong sinusundan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ang mga nasusulat sa mga banal na kasulatan, ito ang magliligtas sa ating mga tao sa impyerno. Ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, na dito'y ipinakikilala walang sino mang tao na dapat tayong panampalatayanan. Walang sino mang mga banal na kasulatan ng mga gawa ng mga tao ang dapat nating basahin, paglingkuran at wika nga, pag-aralan. Mga sinsay sa katotohanan, pag nakita niyong wala sa tunay na orihinal na pinanggalingan ng Biblia ang may tinuturo sa inyo, Galatias Kapitulo 1, versikulo 8 at 9, kahit kami o mga anghel sa langit mangaral sa inyo ng ebanghelyo, itakwil ninyo. Amen. Ito po ang itinuro sa atin at ito nawa ang ating tanggapin sa Huwebes po ng gabing ito. Ito nawa ipagpala, ito nawa ibasbas sa atin ng Panginoon, at bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga magkakaibigan at mga mag-aanak, hanggang sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.